Naisip mo na ba kung magandang ideya pa rin bang maglakbay pagkatapos ng 70? Bagamat ang pagbisita sa mga bagong lugar at pag-immerse sa ibang kultura ay maaring kapanapanabik. May mga seryosong panganib na hindi isinasaalang-alang ng maraming senior hanggang sa harapin na nila ito. Habang tumatanda, ang ating katawan at isipan ay dumaranas ng mga pagbabago na maaring gawing mas nakakapagod, hindi sigurado, at maging mapanganib ang paglalakbay. At kahit na iniisip ng ilan na kaya pa nilang makipagsabayan sa parehong bilis tulad noong kabataan nila, ang katotohanan ay ang paglalakbay pagkatapos ng 70 ay nagdudulot ng mga natatanging hamon na maaring gawing nakakabigla at maging mapanganib ang isang pangarap na bakasyon. Sa video na ito mula sa Matalinong Payo, ibubunyag natin ang 5 mahahalagang dahilan kung bakit mapanganib ang paglalakbay pagkatapos ng 70. Mula sa hindi inaasahang mga emerhensyang pangkalusugan hanggang sa mga nakatagong panganib sa pananalapi na maaring maubos ang iyong ipon. Ang bawat punto ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang mga hamon na kinakaharap ng mga senior kapag naglalakbay. Sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng malinaw na pag-unawa kung bakit nangangailangan ng dagdag na pag-iingat ang paglalakbay sa yugtong ito ng buhay at kung ano ang maaari mong gawin upang manatiling ligtas kung pipiliin mo pa ring maglakbay. Manatili sa akin hanggang sa dulo dahil ang huling dahilan sa aming listahan ay isang bagay na hindi iniisip ng maraming senior. Ngunit ito ang isa sa pinakakaraniwang paraan kung paano nawawala ang pera, oras, at kapayapaan ng isip habang naglalakbay. Ngayon, simulan na natin. Numero 1. Tumataas na panganib sa kalusugan at mga medical na emerhensya. Isa sa pinakamalaking alalahanin kapag naglalakbay pagkatapos ng 70 ay ang tumataas na panganib ng biglaang mga isyu sa kalusugan. Habang tumatanda, ang ating katawan ay nagiging mas hindi mahulaan, at ang mga kondisyon tulad ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, at mga problema sa paghinga ay maaring maging mga emerhensya kapag hindi natin inaasahan. Sa bahay, madaling makakuha ng medical na tulong ng mabilis. Ngunit kapag naglalakbay, lalo na sa isang hindi pamilyar na lugar o ibang bansa, ang pagkuha ng tamang paggamot ay maaring maging mas komplikado. Ang isang menor na issue sa kalusugan na madaling nahawakan sa bahay ay maaring mabilis na maging seryoso, maging banta sa buhay, kapag malayo ka sa iyong regular na doktor. Para sa maraming senior, ang panganib ng isang medical na emerhensya ay hindi lamang theoretical. Ito ay napakatotoo. Ang mahabang flight ay maaring magpataas ng panganib ng pamumuo ng dugo, nakilala rin bilang deep vein thrombosis. Ang mataas na altitude ay maaring magdulot ng strain sa puso at baga, lalo na para sa mga may pre-existing na kondisyon. Kahit ang simpleng dehydration o heat exhaustion ay maaring maging mas malala sa isang hindi pamilyar na klima. Ang mga senior ay mas madaling kapitan ng mga impeksyon na nangangahulugang ang pagkakalantad sa mga bagong bakterya at virus sa iba't ibang lokasyon ay maaring humantong sa hindi inaasahang sakit. Isaalang-alang ang kwento ni James, isang 74 taong gulang na laging mahilig maglakbay. Naglano siya ng 2 linggong kruise kasama ang kanyang asawa. Iniisip na ito ang magiging isang nakaka-relax na paraan upang makakita ng mga bagong lugar nang walang labis na pisikal na strain. Ngunit sa ika-4 na araw ng biyahe, nagsimula siyang makaranas ng matinding pananakit ng dibdib. Ang medical na staff ng barko ay nagbigay ng pangunahing pangangalaga. Ngunit kailangan niya ng ospital ng mabilis. Dahil nasa gitna sila ng karagatan, kailangan niya maghintay ng emergency evacuation patungo sa pinakamalapit na daungan, na nagpabagal ng paggamot ng ilang oras. Sa kabutihang palad, siya ay nakaligtas, ngunit ang karanas ay nag-iwan sa kanya ng labis na pagkabahala. Ang dapat sana ay isang pangarap na bakasyon ay naging isang nakakatakot na pagsubok. Nakalaunan ay inamin niya na maaring naiwasan kung mas maingat niyang isinaalang-alang ang mga panganib. Ang medical na insurance ay isa pang malaking issue. Maraming senior ang nag-aakala na ang kanilang regular na health coverage ay mag-a-apply kahit saan sila pumunta. Ngunit natutuklasan nila ng huli na hindi sila sakop para sa medical na paggamot sa ibang bansa. Kung wala ang tamang travel insurance, ang mga pagbisita sa ospital, emergency surgeries, at kahit ang mga pangunahing gamot ay maaring mag-erwin sa malaking out-of-pocket na gastos. Ang ilang senior ay nagbabayad ng libu-libong dolyar para lamang makakuha ng pangangalaga na kailangan nila habang nasa ibang bansa. Kaya ano ang maaaring gawin? Kung ikaw ay mahigit 70 at isinasaalang-alang ang paglalakbay, siguraduhin kumonsulta muna sa iyong doktor. Kumuha ng buong health assessment, talakayin ang anumang potensyal na panganib, at tiyaking dala mo ang lahat ng kinakailangang gamot. Palaging saliksikin ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa iyong destinasyon. At kung naglalakbay sa ibang bansa,
Tiyaking mayroon kang komprehensibong travel insurance na sumasaklaw sa mga emergency evacuation at pananatili sa ospital. Pagdating sa kalusugan, ang pagiging handa ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang maayos na biyahe at isang sakuna. Numero 2. Tumaas na pagkakalantad sa mga impeksyon at kontaminasyon. Isa sa mga pinakahindi napapansing panganib ng paglalakbay pagkatapos ng 70 ay ang tumaas na pagkakalantad sa mga mikrobyo, virus, at mga sakit na dala ng pagkain. Ang mga masikip na paliparan, punong-puno na eroplano, pampublikong transportasyon, at hindi pamilyar na mga restauran ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan umuunlad ang mga bakterya at virus. Para sa mas batang mga manlalakbay, ang isang menor na sipon o sakit sa tiyan ay maaring pansamantalang abala lamang. Ngunit para sa mga senior, ang mga impeksyong ito ay maaring humantong sa malalang komplikasyon, pagkakaospital, o maging pamatagalang pag-urong sa kalusugan. Ang isang biyahe ay maaring maglantad sa isang matandang adulto sa mas maraming sakit kaysa sa karaniwang nararanasan nila sa loob ng mga buwan sa bahay. At sa ilang mga kaso, ang immune system ay hindi sapat na malakas upang labanan ang mga ito. Habang tumatanda, ang ating immune system ay natural na humihina, na nagpapahirap sa paggaling mula sa mga impeksyon. Ang mga respiratory illness, sa partikular, ay nagdudulot ng malaking panganib sa mga matatanda. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga senior ay mas malamang na magkaroon ng komplikasyon mula sa flu, pulmonya, at kahit sa karaniwang sipon, lalo na kapag nalantad sa mga bagong strain sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga eroplano, sa partikular, ay isang breeding ground para sa mga mikrobyo. Ang mga pasahero ay madalas na nagsisiksikan, humihinga ng recycled air sa loob ng maraming oras, at dahil ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumadaan sa mga paliparan araw-araw, madaling makatagpo ng mga virus na hindi pa nalalantad ang iyong katawan. Pagkatapos, may isyu ng kaligtasan ng pagkain at tubig. Maraming manlalakbay ang nasasabik na tikman ang mga bagong pagkain sa iba't ibang bansa. Ngunit para sa mga senior, ang hindi pamilyar na sangkap, pampalasa, at paraan ng pagluluto ay maaring magdulot ng digestive distress. Ang mga sakit na dala ng pagkain tulad ng norovirus, E. coli, at salmonella ay maaring mas malakas na tumama sa mga matatanda, na humahantong sa matagal na sakit, dehydration, at lubos na panghihina ng immune system. At habang ang mga lokal ay maaring nakabuo ng immunity sa ilang bakterya sa kanilang supply ng tubig, ang mga malalakbay ay madalas na walang parehong proteksyon. Ang simpleng pag-inom ng tubig mula sa gripo o pagkain ng salad na hinugasan sa lokal na tubig ay maaring humantong sa malubhang impeksyon sa tiyan. Ang mga pampublikong banyo, silid ng hotel, at mga rental car ay iba pang mga lugar kung saan nananatili ang mga mikrobyo. Maraming tao ang nag-aakala na dahil malinis ang hitsura ng isang lugar, ito ay ligtas. Ngunit ang mga ibabaw tulad ng mga doorknob, seatbelt, at tray table ay bihirang madisinfect ng maayos. Ang mga senior na umaasa sa mga mobility, tulad ng tungkod o walker, ay mas nasa panganib dahil madalas silang humihipo sa mga pampublikong ibabaw para sa balanse. Kaya paano mapoprotektahan ng mga senior ang kanilang sarili kung hindi may iwasan ang paglalakbay? Ang pagkuha ng dagdag na pag-iingat ay mahalaga. Ang pagsusuot ng mask sa masikip na lugar, madalas na paghuhugas ng kamay, at pagdadala ng hand sanitizer ay maaring makatulong na mabawasan ang panganib ng pagkahawa sa mga mapaminsalang mikrobyo. Ang pag-inom lamang ng deboteng o na-filter na tubig, pag-iwas sa mga hilaw na pagkain sa hindi pamilyar na lugar, at pananatili sa mga lutong pagkain ay maaring makatulong na maiwasan ang mga sakit na dala ng pagkain. At para sa mga naglalakbay sa ibang bansa, ang pagkuha ng mga inirerekomendang bakuna at pagdadala ng mahahalagang gamot para sa mga issue sa tiyan o respiratory infections ay kailangan. Ang pananatiling malusog habang naglalakbay ay posible. Ngunit nangangailangan ito ng pagbabantay, paghahanda, at malakas na immune system. Kung natututo ka mula sa mga insight na ito mula sa matalinong payo, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba upang ipaalam sa amin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda naming mag-subscribe at i-on ang bell upang hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa matalinong payo na magpatuloy sa paglikha ng mahalagang nilalaman upang magbigay alam at magbigay inspirasyon sa iyo. Numero 3. Pagkapagod sa paglalakbay at mga hamon sa pagbawi. Ang paglalakbay ay maaring mukhang kapanapanabik. Ngunit para sa mga senior na mahigit 70, ang pisikal na toll ay maaring mas malaki kaysa sa inaasahan. Ang mahabang flight, maagang check-in, hindi sigurado na mga schedule, at oras-oras na paglalakad ay maaring humantong sa pagkapagod na mahirap bawiin.
Hindi tulad noong kabataan kung saan ang isang magandang tulog ay maaring mag-recharge ng katawan. Ang mga matatanda ay madalas na natutuklasan na ang pagkapagod ay nananatili sa loob ng mga araw o kahit linggo pagkatapos ng biyahe. At kapag pagod ang katawan, lahat ng iba pa ay naapektuhan. Ang immune function ay humihina, ang koordinasyon ay lumalala, at ang panganib ng sakit o pinsala ay tumataas ng husto. Isa sa mga pinakamalaking issue na kinakaharap ng mga senior habang naglalakbay ay ang naabala na tulog. Ang pagtulog sa hindi pamilyar na kama, pagharap sa maingay na mga hotel, o pag-ayos sa iba't ibang time zone ay maaring gawing halos imposible ang pagkuha ng tamang pahinga. Ang kakulangan sa tulog ay hindi lamang tungkol sa pagkapagod. Ito ay nakakaapekto sa mental sharpness, nagpapahina sa immune system, at nagpapataas pa ng panganib ng mga problema sa puso. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga senior na naglalakbay sa maraming time zone ay madalas na mas matagal mag-adjust, na nangangahulugang ang jet lag ay maaring tumagal ng mas mahaba kaysa sa inaasahan. Ang matagal na pagkapagod na ito ay maaring gawing miserable ang isang kung hindi man ay kasyasyang biyahe, na nag-iwan sa mga malalakbay na pagod sa halip na refreshed. Pagkatapos, may issue ng physical na strain. Ang mahabang pag-upo sa eroplano, bus, o tren ay maaring humantong sa paninigas ng kalamnan, pamamaga ng mga kasukasuan, at tumaas na panganib ng pamumuo ng dugo. Para sa mga senior na may arthritis o mga issue sa sirkulasyon, ang matagal na oras ng paglalakbay ay maaring magdulot ng discomfort na tumatagal kahit tapos na ang biyahe. At kahit na makarating ka na sa iyong destinasyon, ang pisikal na pangangailangan ng sightseeing, pagdadala ng bagahe, at pagsabay sa mga naka-schedule na aktibidad ay maaring mabilis na maging labis. Ang nagsimula bilang isang kapanapanabik na bakasyon ay maaring mabilis na maging isang pakikibaka upang makasabay lamang. Isaalang-alang ang kaso ni Richard, isang 75 taong gulang na laging mahilig maglakbay. Pagkatapos ng pagretiro, siya at ang kanyang asawa ay naglano ng 2 linggong bakasyon sa ibang bansa. Iniisip na ito ay magiging kasing kasya ng kanilang mga biyahe noong mas bata pa sila. Ngunit pagkatapos ng 1-0 oras na flight, pag-navigate sa isang masikip na paliparan, at pag-ayos sa 6 na oras na pagkakaiba ng oras, si Richard ay nakaramdam ng labis na pagkapagod bago pa man magsimula ang biyahe. Sa ikalawang araw, nahirapan siyang maglakad ng malalayong distansya. Nahirapang manatiling alerto sa mga tour, at kailangan ng madalas na pahinga. Sa oras na na-adjust na siya, halos oras na para umuwi, at ginugol niya ang mga sumunod na linggo sa pagbawi mula sa biyahe sa halip na pag-enjoy sa kanyang mga alaala. Ang isa pang hamon na kinakaharap ng mga senior ay ang pagpapanatili ng kanilang karaniwang dieta at hydration levels. Maraming destinasyon ang may hindi pamilyar na pagkain na maaring magdulot ng mga issue sa pagtunaw. At ang pananatiling hydrated habang on the move ay madalas na napapabayaan. Ang dehydration lamang ay maaring humantong sa pagkapagod, pagkahilo, at pagkalito, na ginagawang pakikibaka ang kahit simpleng aktibidad. Kasama ng mahinang tulog at pisikal na strain, madaling makita kung bakit maraming senior ang nakakaramdam ng mas malala pagkatapos ng biyahe kaysa sa refreshed. Kaya ano ang solusyon kung hindi may iwasan ang paglalakbay? Dapat maglano ang mga senior ng maraming araw ng pahinga, manatiling hydrated, at iwasang mag-overload ng kanilang schedule ng sunod-sunod na aktibidad. Ang pagkuha ng mas maikling flight na may mga layover upang makagalaw, pagdadala ng masustansyang merienda, at paglalaan ng oras para sa mga nap ay maaring makatulong na mabawasan ang pagkapagod. Ngunit higit sa lahat, ang pagkilala sa personal na limitasyon at pagsasaayos ng mga plano sa paglalakbay ng naayon ay mahalaga dahil ang isang bakasyon ay dapat nakasya siya. Hindi isang bagay na nangangailangan ng mga linggo upang makabawi. Kung natututo ka mula sa mga insight na ito mula sa matalinong payo, mangyaring magkomento ng numero 3 sa ibaba upang ipaalam sa amin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda naming mag-subscribe at i-on ang bell upang hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa matalinong payo na magpatuloy sa paglikha ng mahalagang nilalaman upang magbigay alam at magbigay inspirasyon sa iyo. Numero 4. Mas mataas na panganib ng pagkahulog at pinsala. Isa sa mga pinakamalaking panganib ng paglalakbay pagkatapos ng 70 ay ang tumaas na panganib ng pagkahulog at pinsala. Habang tumatanda, ang ating balanse, reflexes, at bone density ay natural na bumababa, na ginagawang mas vulnerable tayo sa mga aksidente. At habang ang isang menor na pagkatisod sa sariling bahay ay maaring hindi mukhang malaking bagay, ang isang pagkahulog habang naglalakbay, lalo na sa isang hindi pamilyar na lugar, ay maaring humantong sa mga bali, seryosong pananatili sa ospital,
o maging permanenteng issue sa mobility. Ang katotohanan ay ang isang pagkahulog ay maaring magbago ng takbo ng buhay ng isang senior. Na ginagawang masakit at magastos na pagsubok ang dapat sana ay isang nakakarelax na biyahe. Maraming senior ang hindi napapansin kung gaano kaiba ang mga travel environment sa kanilang nakasanayan. Ang mga hotel, cruise ship, at makasaysayang lugar ay madalas na may hindi pantay na sahig, mahinang ilaw sa hagdan, o madulas na ibabaw na nagpapataas ng posibilidad ng pagkahulog. Ang ilang destinasyon ay may kaunti o walang accessibility accommodations, na nangangahulugang ang mga simpleng aktibidad tulad ng pagsakay sa bus o paglalakad sa cobblestone streets ay maaring maging hindi inaasahang panganib. At sa maraming lugar, ang mga emergency medical services ay hindi kasing bilis o advanced tulad ng sa bahay, na nangangahulugang kahit ang isang menor na pinsala ay maaring mas matagal gamutin, na nagpapataas ng panganib ng komplikasyon. Isaalang-alang ang kaso ni Linda, isang 78 taong gulang na babae na laging nangarap na bumisita sa Europa. Siya ay nasa magandang kondisyon para sa kanyang edad at regular na naglalakad sa kanyang kapitbahayan nang walang anumang problema. Ngunit nang makarating siya sa Italia at sinimulang inavigate ang matarik at hindi pantay na mga kalye, mabilis niyang napagtanto na hindi ito kasing dali ng inakala niya. Isang gabi, habang bumababa siya sa isang curb sa isang madilim na eskinita, nawalan siya ng balanse at nahulog ng malakas, na nagresulta sa bali ng kanyang balakang. Siya ay dinala sa isang lokal na ospital, kung saan sinabi ng mga doktor na kailangan niya ng operasyon. Hindi lamang niya kailangang tapusin ang kanyang biyahe ng maaga, ngunit gumugol din siya ng mga buwan sa pagbawi pagkatapos makabalik sa bahay. Ang dapat sana ay paglalakbay ng panghabang buhay, ay naging isang karanasan na nais niyang hindi na niya kinuha. Ang isa pang pangunahing salik ay ang pagkapagod. Ang paglalakbay ay madalas na nagsasangkot ng mahabang araw, hindi regular na schedule ng pagkain, at naabala na pattern ng pagtulog, na lahat ay maaring makaapekto sa balanse at koordinasyon. Kapag bagod ang katawan, ang mga reaction time ay bumabagal, na nagpapataas ng posibilidad ng maling hakbang o pagkatisod. At para sa mga senior na may arthritis o sakit sa kasukasuan, ang mahabang paglalakad sa mga paliparan, istasyon ng tren, o tourist site ay maaring magdulot ng pamamaga at discomfort, na nagpapataas ng panganib ng biglaang pagkawala ng katatagan. Kaya paano mababawasan ng mga senior ang panganib kung kinakailangan ang paglalakbay? Ang pagpili ng mga destinasyon na may magandang accessibility, pag-iwas sa mga high-risk na lugar na may hindi pantay na lupain, at palaging paggamit ng tamang kasuotan sa paa ay maaring makatulong. Ang mga walking stick, supportive na sapatos, at pananatiling well-rested ay maaari ring magdulot ng malaking pagkakaiba. At higit sa lahat, ang pagkilala sa personal na limitasyon ay susi dahil walang biyahe ang katumbas ng pagsasakripisyo ng iyong long-term na mobility at kalayaan. Kung natututo ka mula sa mga insight na ito mula sa matalinong payo, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba upang ipaalam sa amin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda naming mag-subscribe at i-on ang bell upang hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa matalinong payo na magpatuloy sa paglikha ng mahalagang nilalaman upang magbigay alam at magbigay inspirasyon sa iyo. Numero 5. Travel insurance at panganib sa pananalapi. Isa sa mga pinakahindi inaasahang panganib ng paglalakbay pagkatapos ng 70 ay hindi lamang tungkol sa kalusugan. Ito ay tungkol sa mga panganib sa pananalapi na kasama nito. Maraming senior ang nag-aakala na kung makatagpo sila ng problema habang naglalakbay, maaari nilang asahan ang kanilang insurance o personal na ipon. Ngunit ang katotohanan ay ang mga medical na emerhensya na naugnay sa paglalakbay, mga kanselasyon ng biyahe, at maging ang mga financial scam ay maaring maubos ang bank account ng isang tao ng mas mabilis kaysa sa kanilang napagtanto. Para sa maraming senior, ang isang hindi inaasahang pangyayari ay maaring gawing financial nightmare, ang isang maayos na naplano na biyahe, na nag-iwan sa kanila ng labis na gastos at stress. Isa sa mga pinakamalaking panganib sa pananalapi ay ang pangangalagang medikal sa ibang bansa. Maraming senior ang hindi napapansin na ang kanilang regular na health insurance ay madalas na hindi sumasaklaw sa paggamot sa mga dayuhang bansa. Nangangahulugan ito na kung magkasakit ka o mapinsala habang naglalakbay, maaring ikaw ang maging responsable para sa libu-libong dolyar sa mga medical na bayarin. Kahit na sa mga bansang mas abot kaya ang pangangalagang pangkalusugan, ang mga emergency medical evacuation, tulad ng pagpapalipad sa isang tamang ospital, ay maaring magastos ng 10,000 dolyar. Kung wala ang tamang travel insurance, ang mga senior ay maaring makita ang kanilang sarili sa isang sitwasyon kung saan kailangan nilang magbayad ng malaking bayarin mula sa sariling bulsa
o mawalan ng pangangalagang kailangan nila. Pagkatapos, may isyu ng mga kanselasyon ng biyahe. Maraming senior ang nagbubook ng mga biyahe buwan bago, na nag-aakalang nasa mabuting kalusugan sila pagdating ng oras. Ngunit ang buhay ay hindi mahulaan. Ang mga kondisyon sa kalusugan ay maaring biglang lumitaw, na nangangailangan ng pagpapaliban o pagkansela ng biyahe. Sa kasamang palad, maraming airline, hotel, at cruise line ang may mahigpit na patakaran na hindi nagpapahintulot ng refund para sa mga last-minute na kanselasyon, na nangangahulugang ang mga senior ay maaring mawalan ng libu-libong dolyar kung kailangan nilang baguhin ang kanilang mga plano. Kung wala ang tamang trip insurance, ang pagbawi ng perang iyon ay maaring halos imposible. Higit pa sa mga medical na gastos at kanselasyon, may isa pang seryosong panganib sa pananalapi, mga scam at pandaraya. Ang mga senior ay madalas na target ng mga scammer na nanghahatak sa mga malalakbay gamit ang mga taktika tulad ng peking serbisyo ng taxi, sobrang pagsingil para sa simpleng kalakal, o maging mga detalyadong scam na idinisenyo upang magnakaw ng impormasyon ng credit card. Maraming scammer ang partikular na naghihintay sa mga matatanda na mukhang hindi pamilyar sa kanilang kapaligiran. Alam na mas maliit ang sansang mapansin nila ang scam sa real time. At sa ilang mga kaso, sinasamantala ng mga kriminal ang mga senior sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga peking deal sa bakasyon na lumalabas na walang iba kundi isang mamahaling bitag. Isaalang-alang ang kaso ni George, isang 76 taong gulang na laging maingat sa kanyang pera. Nag-book siya ng pangarap na bakasyon sa isang tropical na isla, na sinigurong makapag-ipon para sa bawat bahagi ng biyahe. Ngunit nang makarating siya, napagtanto niya na ang hotel na kanyang nabook ay hindi umiiral. Naloko siya ng isang online scam. Sa oras na nalaman niya ito, nawala na ang kanyang pera. Dahil wala siyang matitirhan, kailangan niya magmadali upang makahanap ng isa pang hotel, na nagbayad ng double sa kanyang na-budget lamang para magkaroon ng matutuluyan. Ang dapat sana ay isang nakaka-relax na biyahe, ay naging isang nakaka-stress na financial mess na sumunod sa kanya pauwi. Kaya paano mapoprotektahan ng mga senior ang kanilang sarili? Una, palaging tingnan kung sumasaklaw ang iyong health insurance sa internasyonal na paglalakbay. At kung hindi, mamuhunan sa isang solidong travel insurance plan na sumasaklaw sa mga medical na emerhensya at kanselasyon ng biyahe. Pangalawa, kapag nagbubook ng biyahe, gumamit lamang ng mga kagalang-galang na kumpanya at iwasan ang mga dial na mukhang masyadong maganda upang maging totoo. At pangatlo, maging ekstra maingat sa iyong pera habang naglalakbay. Iwasang magdala ng malaking halaga ng cash. Maging maingat sa kung sino ang may access sa impormasyon ng iyong credit card. At huwag kailanman magtiwala sa mga estranghero sa personal na detalye sa pananalapi. Pangwakas na kaisipan. Sa video na ito mula sa Matalinong Payo, tinuklas natin ang 5 pangunahing dahilan kung bakit ang paglalakbay pagkatapos ng 70 ay may kasamang seryosong panganib. Mga panganib na hindi isinasaalang-alang ng maraming senior hanggang sa harapin nila ito ng direkta. Mula sa hindi inaasahang mga emerhensyang pangkalusugan hanggang sa mga pinsala, pagkapagod, impeksyon, at mga panganib sa pananalapi. Ang bawat isa sa mga hamon na ito ay maaring gawing labis, maging mapanganib, ang dapat sana ay isang nakaka-relax na bakasyon. Bagamat ang paglalakbay ay maaring mukhang isang kapanapanabik na paraan upang gugulin ang pagre-retiro, ang katotohanan ay pagkatapos ng isang tiyak na edad, ito ay nangangailangan ng mas maraming pagpaplano, pag-iingat, at kamalayan kaysa noong mas bata pa. Ngunit nangangahulugan ba ito na hindi ka na dapat maglakbay? Hindi naman. Nangangahulugan lamang ito na para sa mga mahigit 70. Ang paraan ng kanilang paglapit sa paglalakbay ay kailangang magbago. Sa halip na nakakapagod na long-haul flights, nakaka-stress na mga tour, at mapanganib na mga destinasyon, maaring mas mainam na pumili ng mas malapit, mas ligtas na mga opsyon na hindi nagdudulot ng labis na strain sa katawan. Ang pagsaliksik sa mga lokal na atraksyon, pagkuha ng mas maikling biyahe, o pagtutok sa mga destinasyon na nagbibigay ng madaling access sa pangangalagang medikal ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kaligtasan at kasiyahan. Ang paglalakbay ay dapat na magpapahusay sa buhay, hindi lumikha ng mga bagong problema na nananatili kahit tapos na ang biyahe. Kung ikaw o isang mahal sa buhay ay isinasaalang-alang ang paglalakbay pagkatapos ng 70. Maglaan ng sandali upang talagang pag-isipan ang mga potensyal na hamon. Sapat ba ang iyong kalusugan upang hawakan ang biyahe? Mayroon ka bang tamang travel insurance upang protektahan laban sa mga panganib sa pananalapi? Napili mo ba ang isang destinasyon na ligtas at na-access para sa iyong mga pangangailangan? Ang mga tanong na ito ay maaring hindi mukhang kapanapanabik na itanong. Ngunit ang pagsagot sa mga ito ng tapat ay maaring maiwasan ang hindi kinakailangang stress at kahirapan sa hinaharap. Sa huli,
ang mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng mga taon sa buhay. Ito ay tungkol sa pagsigurong ang mga taon na iyon ay nabuhay ng may kalidad, kalayaan, at kapayapaan ng isip. Kung ang pag-iwas sa hindi kinakailangang paglalakbay ay nangangahulugang manatiling mas malusog at mas ligtas. Kung dayon ito ay nagkakahalaga ng muling pagsasaalang-alang sa panganib bago mag-book ng susunod na flight. Salamat sa panonood ng Matalinong Payo ngayon. Nais naming marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo plinano na gamitin ito sa iyong buhay. Ang iyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at natagpuan itong kapakipakinabang, mangyaring mag-like, mag-subscribe at ibahagi. Ang iyong suporta ay tumutulong sa Matalinong Payo na magpatuloy sa paglikha ng mahalagang nilalaman upang magbigay alam at magbigay inspirasyon sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video mula sa Matalinong Payo.